answer questions na already. Yun, tanong ni Sir Nix. I don't know how to pronounce it, but let's call you Nick Custodio. Ilang days po ang pag-test ng campaign bago scale? Bago yan, welcome to day 4. Bago natin makalimutan. Welcome to day 4. Ilang days bago natin i-test, scale ang campaign after testing? At least 3 days minimum tolerance or 1,500 impressions. Between 1,000 to 1,500 impressions. Okay? Whichever comes first. Okay? One campaign, one ad set, one ad. Okay? If you are spending 100 peso budget per ad set, make sure to put only one ad. Okay? Meron kasi ibang testing yung ibang marketing course creator na yung kanila is 500 pesos but with 3 ads ang nakalagay. And there's nothing wrong with that. Okay, wala pong hindi ko po ko kinokontra yon. That's a good thing if you have a decent budget, 500, 1,000 pesos. Before kasi 250 250 pesos. 250 pesos, way back 2 years ago, 2 or 3 years ago, 250 pesos, 3 ads. Okay? And alam naman natin na ang fluctuation ng dollar hindi naman pare-pareho. So, iba-iba ng test method. But the ultimate goal is to be able to figure out which ad is really performing as compared to the other. Yun lang po ang pinaka-purpose po nun. Regardless po kung ano pong testing method ang gagawin ninyo. Okay? But for me, ang nag-work sa akin at nag-work sa mga anong tawag dito, sa mga classmates ninyo, and not for everyone, of course, is the 100 peso budget. Okay? So, magdedepende din yon sa price point mo. Halimbawa, ang price point mo is mataas. Halimbawa, nagkakahalaga ng mga around 5,000 pesos. Definitely, you need to extend the period on the days on your how you're going to test your ads. So, yung 3 days mo, i-reach mo yun up to 5 to 7 days. Kasi nga, syempre yung price point mo medyo mataas. So kailangan medyo bigyan mo ng leeway up until 5 to 7 days kung 100 peso budget lang ang iyong tinitest. Okay? Pero kung meron kang mataas-taas na budget, 500 pesos, then definitely you can test that amount. Okay? And ang tanong naman ni ang tanong, mute ko muna guys naka-mute all muna kayo. Ang tanong ni Sir Nick Custodio, bago mag-scale, yes, kapag nakita mo na may consistent na, okay, first day pa lang, kapag may pumasok na sa inyong leads or sales, magandang indication po yon. Okay, very good indication po yon na may pumasok na leads or sales. Pero, ang inyong consideration bago kayo mag-move forward, kung itutuloy nyo ba hanggang 3 days, kapag ang click-through rate nyo is at least 1%. Or mataas, mas mataas sa 1%. Very good yon kung mas mataas sa 1%. Okay? So, yun yung indicator nyo. Okay? Kapag 1%, tapos nag-on and off, meron isang araw, merong leads na pumasok or sales, pangalawang araw, walang pumasok, pangatlong araw, meron ulit pumasok, nagpa-fluctuate, okay lang po yun. At least merong pumapasok na conversions or sales or leads na kung hindi man daily basis, at least meron every other day. Okay, yun yung pinaka considerations ninyo para i-move forward nyo to 5 to 7 days. Pag 5 to 7 days, nakita nyo na pasok naman sa ideal cost ninyo. Pag-uusapan natin yung ideal cost ninyo by tomorrow. Pagpasok dun sa ideal cost ninyo, keep it hanggang tuloy-tuloy. Okay, so 100 peso, wala kayong gagalawin sa 100 pesos na yan.
Okay? Tuturo natin yan on day 5 para malaman ninyo po ang Ma'am po Nika na lang po. Okay. Akala ko kasi Nick. Sorry, Nick. Nick kasi yung ano eh, ma'am pala. Sorry, Ma'am Nika. So, Ma'am Nika na lang. Okay. Di mo agad sinabi. Dapat day 1 pa lang na ano na kita na address na kita na maayos. Kasi akala ko Nick Studio, lalaki. So, apologies po Ma'am Nika. Okay? Please accept my sincere apologies. Okay? Sir Henry, sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Nika. Coach, aside po sa pagre-reply sa comments, ano po other way para mapababa ang CPM? Thank you po. Other ways para mapababa ang CPM, reply ka sa messages. Okay? Not necessarily sa comment section. Dapat yung messages hindi mo ile-left hanging yon. Dapat nagre-reply ka din doon. Kasi it will give Facebook a signal that your ads are engaging. And nag-engage, one way of detecting the engagement ni Facebook is comments, shares, likes, video views, messages. Okay? Yun po yung mga parameters ni Facebook kapag ang engagement, kapag mini-measure niya po yung engagement. Ulitin ko, comments, likes, shares, video views, messages. Okay? Kaya nga po, dun sa engagement, di ba, pag nag-select kayo ng campaign objectives, meron dong awareness, traffic, engagement. Kasi, kapag sinelect mo engagement, you want people to engage. And engagement means yung 5 nabanggit ko. Okay? Inom lang akong tubig. Alright. Sir Henry, Coach, aside sa pagre-reply, ito na, nasagot ko na to. Daily budget po ang 100 peso strategy, sir, no? Hindi siya set per week. Hindi po, 100 pesos daily budget. Okay? Hindi po siya, kasi sa per week, pag tinimes mo yan, 100 pesos times 7, that's 700. So, dapat meron kang at least 1,000 pesos for the week na kung prepaid ang gamit mo, kung GCash, then loadan mo na siya agad ng 1,000 pesos na budget, yung ad account mo. Okay, para meron kang buffer na 300 pesos or 300 pesos. Okay, ganun po siya. Kasi may mga days po na kahit na 100 pesos po yung budget po ninyo, magpa-fluctuate po yan. May pwedeng maging 90 pesos yan, pwedeng maging 103, pwedeng maging 110. Ganun-ganun po yan. Nagpa-fluctuate po yan. Hindi yan pare-pareho. Pero pag in-average mo yan in a week, 100 pesos po yan. Okay? Yun. So, Coach, pag po ba puro Jejemon yung mga inquiries sa ads, may problem ba ang account? Hindi po. May problem po yung ads ninyo. Okay? Ang may problema po doon, yung offer ninyo, yung ads po ninyo. Kaya nga importante po kapag nagli-lead generation kayo, itatag nyo as disqualified or bad leads. Okay? Para alam ni Facebook na yung mga may message po sa inyo ay mga Jejemon. Okay? So, itatag nyo po siya as bad leads or disqualified. Yung tinuro ko sa inyo kahapon, kung nasaan po yung tagging, tsaka yung labeling, i-label nyo po doon or itatag nyo po doon as bad leads. Okay? Para alam po ni Facebook. Hindi po ba nakaka-restrict ng page yung pagsasagot-sagot sa comments? Hindi po. Hindi naman. Ba't ka naman marirestrict? Unless na lang na magmura ka. No, pag nag-comment ka ng BS o ng PI, no, ano pa? Yung FU, 'yon, talagang mare-restrict yung page mo. Okay? So sa pancake po ba meron rin na tagging? Hindi ko sure. Hindi ko kasi ginagamit yung pancake, Ma'am Nika. So hindi ko pa nagagamit. So ang ginagamit madalas kasi is yung yung tinuro ko sa inyo guys kahapon is built-in ni Facebook. Okay, built-in po yun ng chat flow ni Facebook. Kasi ganito guys, as much as parang ang ganito kasi yan eh. Ang gusto ni kasi ni Facebook, wag na kayong gumamit ng ibang tool. Kaya yung
yung si Facebook din, gumamit din siya ng automation, chat automation. Okay? Mapapansin nyo, yung Facebook Shop, nilaunch yan at least, I think 2 years ago, if I'm not mistaken. Dati wala naman kasing Facebook Shop eh. Okay? Ngayon, ang gusto kasi ni Facebook, lahat ng transaction within Facebook. Ayaw niya ng lumabas pa ng Facebook app, papuntang website, papuntang ano. But I'm not saying that you stop doing the website thing, like you drive traffic to the website, etc., etc. And that's the reason why, yung sinabi ko kahapon sa inyo na we want the users to message our page kasi we want to keep the data intact. No, kasi nga pag may tinatawag tayo na in-app activity. Kapag in-app activity, yun yung video views, comments, likes, shares, what else? Messages, in-app activity po yun. Nasa loob po ni Facebook lahat ng activity. The moment na nag-click yung users ninyo sa link, papunta dun sa website, outside na yon, outside the Facebook app. Whatever happens outside the Facebook app, walang control si Facebook doon. Kaya nga po, na-develop yung Pixel. Ang solution ni Facebook doon, mag-create ng Facebook Pixel para any activities outside Facebook, ibabalik po yung data pabalik sa Facebook app. Kaya nagkakaroon po tayo ng conversions doon sa reporting column po natin because si Pixel po ang may responsible po doon para ibalik yung data. Okay? Naka-pancake kasi kami po para po makapag-multiple yung page sa pagsagot. Yes, okay naman yun. I'm not against any automation tool. Kasi yung automation tool, guys, yan lang yung magpapadali ng buhay niyo as a marketer. Hindi po yan yung solusyon para bumenta kayo ng bumenta ng marami. Although, syempre, as a business owner, you want an automated system for your business so that makapag-develop kayo ng mga marketing strategy kung paano nyo mapapaganda yung offer niyo, kung paano nyo mapapaganda yung ads niyo, kung paano nyo mapapaganda yung customer journey ng bawat users na bumibisita sa websites po ninyo. Okay? Mas pinapaboran po ni Facebook ang user experience kaysa doon sa anong tawag dito, yung mga ads na hindi naman relevant or hindi naman engaging. Okay, make sure po na yung user experience na pag-click po dun sa link ng ads ninyo, naglo-load po yung website mabilis. Pagdating po dun sa website, sa landing page po ninyo, yung offer niyo dun sa ads ninyo, pareho lang yung nasa landing page. Hindi yung sa ads ninyo, products para sa aso. Pagdating po dun sa landing page, products po para sa ano, para sa pusa. So magka-disconnect, merong disconnect. So maapektuhan yung user experience po doon na tinatawag. Okay? Last, bago tayo magpunta sa mismong topic natin, Ma'am Rona, Coach, paano ba iset ang auto-comment? Counted po ba yan sa pag-detect ni Facebook? Okay po ba yan mag-auto-reply sa comment? Sa ano po yan? Sa automations po ninyo, yung kamukha nung kay ano, paturo ka kay Ma'am Nika. Pancake, merong webcake, merong ManyChat, ano pa? Pancake, webcake, ManyChat. Ma'am Nika, give me ano pa? An automation na ano. So, nandoon 'yon sa ano, sa automation tool na 'yon ni nung mga ano third party app. Okay? So, ano tayo? Then let's proceed sa ating lesson for today. Okay, enough with that and I'm gonna go ahead to my business manager. 1 second. Pag-aralan natin ngayong gabi is the Facebook Ads Metrics. Okay, para meron kayong idea kung paano at ano yung kinu-compute po ninyo. Okay, pagdating dun sa Facebook Ads Calculator. Kasi yun po yung
Yun po yung magiging basis po ninyo para makita nyo kung magiging profitable ba kayo or hindi. Okay? I'm gonna share my screen and let's go share my screen. There you go. Okay. So gamitin pa rin natin yung kay Ma'am Sherry na ad account. Tapos i-arrange po natin tong reporting column po natin dito. So all you need to do is to click the plus sign, customize columns. Okay, and then I'm gonna remove anything that is not needed. Although yung quality ranking, engagement rate ranking, needed yan, but for this column, I'm gonna remove it first para alam natin yung pinaka-highlight lang ng ating metrics na kailangan lang. Okay, you can also arrange your dashboard like this, guys. Okay, and then budget. So delivery. Pwede kong tanggalin tong delivery na to. Bid strategy. So budget, amount spent, results, cost per result. Ito. Si cost per result. Tapos impressions. Reach, impressions, link clicks. Okay, so budget, amount spent, results, cost per result, reach, impressions, link clicks, CPM pala. Nakalimutan ko. CPM, itabi natin dito sa impressions. Link clicks, landing page views. Okay, landing page views, and then add to cart. Adds to cart, yan. And then initiate checkout. Okay, and then adds payment info. And payment info. And then purchases. And then the value, click nyo lang yung value. Okay, and then the ROAS. Return on ad spend. Kompleto na ba? So, amount spent, result, add to cart, checkout initiated, payment info. Okay, apply natin. Okay, CPM, add to cart, checkout initiated, purchases, ROAS. Okay. Now, hahanap tayo ng ad dito sa aking Facebook profile. Switch ko lang to. Punta tayo sa Facebook profile ko. Stop ko lang. Wait lang. Ito. Okay. So, yan. Share ko ulit yung screen. So, hanap tayo ng ads sa aking Facebook profile. Ito. Itong si Larson and Jennings. Okay. Meaning, let's assume na naglabas ka ng budget. Okay? And total ad spent mo, let's say, 100 pesos na lang. Sige, 100 pesos ad set budget dito. Tapos amount spent mo is 100 pesos. Assuming lang kasi hindi pa tayo tumatakbo ng ads eh. So sa 100 pesos, kapag nakita ng user yung ad mo, kasi ito sponsored, di ba? Ayan o, sponsored. Kapag nakita ng user yung ad mo, papalo po yon yung report na yon sa reach. Okay, dito po siya papasok. Okay? Then mabibilang niya 1 reach, 2 reach. Tapos the same manner magiging impressions din po siya. So 1 reach, 1 impressions. It's the same people who have been reached by your ad. Kaya po tatara po 1 reach, 1 impressions. Okay? Now, pag kinilik ko po itong shop now na button, yung shop now na button, click. Okay? Mara-record po yon dito sa link clicks. Ay, walang CTR, sorry. Kaya sabi ko na nga parang may kulang eh. Parang may kulang. Dagdagan.
Yung click-through rate po na tinatawag is merong click-through rate all at merong CTR, link click-through rate. Okay? Ang i-click po ninyo is yung CTR, link click-through rate. Okay? Iba po yung CTR all ha. Pag CTR all po kasi kasama dun yung pag pinag-click nilang see more, kasama yon. So lahat ng clicks po yan. Pero ang hinahanap po natin, ito, link click-through rate. Ito yung hinahanap natin. So, itatabi po natin yan sa link clicks. Okay? Apply. Okay? Ulitin ko lang yung journey ha. So, okay. So nakita ko yung ad. It counts as reach and it also counts as impressions. Now, kinilik ko yung ad, nabilang siya sa link clicks. Okay? Nabilang siya sa link clicks. Now, dumating ako doon sa mismong page. Nag-open yung page. Then that will count as landing page views. Okay, mamaya ko na to anong click through rate, okay? That will count as landing page views. Ngayon ang ginawa ko ngayon, sorry. Ngayon ang ginawa ko, kinilik ko tong, let's say, ito nagustuhan ko tong watch na to, kunyari. Okay? Then add to cart. Okay, added to cart, lalabas po 'yon doon sa adds to cart. Okay, itong column na to, kung wala kang website, hindi po relevant tong column na to ha. Kung messages ka lang, hanggang doon ka lang sa number of cost per result tsaka yung result. Yun lang ang titingnan mo, tsaka reach and impressions. CPM of course. Pero yung link clicks, yung click-through rate, or yung landing page views, adds to cart, checkouts, initiated, purchases, wala ka pong hindi po relevant sa iyo 'yon kasi wala ka namang website or wala ka namang landing page. Doon lang po sa may mga website. Okay, so adds to cart ka. Okay, nandito na i-add to cart mo na. Tapos pag kinilik mo tong checkout, matatara na rin po yung checkouts initiated. Okay? Magkakaroon ka ng 1 checkouts initiated. Okay? Now, pagdating mo dito, sa part na to, pag nilagay mo yung payment info mo, obviously, yun po yung lalabas sa ads payment info. Okay, itong column po na to. So, assuming lang na nakompleto ko to, let's say, wala naman ditong GCash, but let's say credit card ang ginamit ko or PayPal, whatever. So, yun po yung click with PayPal and then mare-redirect ako sa purchase URL redirect. And then, pag pa-fire po yung pixel ni Facebook, kaya po magkakaroon po dito ng purchase. Okay? Now, magkano yung purchase conversion value? 193.50. Okay? Lalabas po yun dito, yung purchase conversion value na $193.50. Ngayon, kung nagra-run ka ng ads sa US, dapat ang ad account mo is USD, hindi po PHP. Kasi malilito ka doon sa conversion value, tsaka doon sa total ad spend mo. Lagi kang mag-ano nun. Lagi kang magko-convert ng peso tsaka sa USD. Okay, now, ano ang maging relevant sa mga messaging campaign? 'Di ba, sabi ko sa inyo, i-create nyo yung order. Ito lang, yung results tsaka cost per result sa messaging campaign. And then, yung purchase conversion value plus yung ROAS. Okay? So, paano natin makukompute yung click-through rate? Ang ideal click-through rate po natin is at least 1 to 2% or above. Okay? Mas maganda, mas mataas ang click-through rate mo sa between 1 to 2%. Kung 3% yan, kung 5% yan, napakaganda ng click-through rate mo. Okay, especially kung may website ka, maganda yan. Ngayon, yung results mo naman, total messages mo, ano yung maganda? Depende po yon sa ideal CAC mo or yung customer acquisition cost or yung ideal cost per action mo. Pag-uusapan po natin yan tomorrow para makompute po ninyo yung ideal cost per lead po ninyo. Okay? Then,
paano kinocompute yung click-through rate? Number of link clicks divided by number of impressions. Yan yung click-through rate po ninyo. Check ko muna, baka mamaya mali yung sinasabi ko eh. Teka lang. Ito yung pag-aaralan natin bukas sa Facebook Ads Calculator. Ito, Facebook Ads Calculator. Bibigyan ko po kayo ng copy po nito. May copy po kayo nito sa inyong dashboard. Okay? So, CTR, asan yung CTR? Link clicks divided by number of impressions times 1,000. Okay, nandoon po yung computation sa baba. How to compute FB ad metrics. Ibibigay ko po sa inyo to. Okay? Then, tomorrow, itong formula na to kasi kapag dinownload niyo ito, downloadable naman po ito. Kaya lang pag dinownload niyo, mawawala po yung formula. Naka-auto-compute po kasi yan. Ito. Okay? Ito mga yan. So, ang gagawin niyo tomorrow is pag dinownload po ninyo, ito po yung formula sa column E. Okay? B1 divided by B4 times C4. Ito po yun. So, bale, number of link clicks divided by number of impressions times 1,000. Ito na po yun. Yung number of impressions po ninyo and CPM po ninyo kung magkano. Okay, yung CPM ninyo, ito po yung CPM. Yung CPM po stands for cost per 1,000 impressions. Ha? Hindi po CPM, cost per message. Pwede rin naman CPM, cost per message, pero malilito. Pag may kausap ka po na advertiser din, baka magkalituhan lang kayo. Pre, magkano yung CPM mo? Ano lang pre 5 piso lang eh. Yung pala yung tinutukoy niya, cost per 1,000 impressions. Ikaw naman, vice versa, malilito ka rin kasi CPM yung pinag-uusapan ninyo, yung intindi niya, cost per message. So, sabihin na lang natin cost per message or cost per lead para hindi magkalituhan, no? Para pag sinabi natin CPM lang talaga, cost per mil. Cost per 1,000 impressions. Okay? Ito yung unang binabayaran ninyo kay Facebook, yung cost per 1,000 impressions. At si Facebook po ay nagbabase ng inyong grading system doon sa ad level base po sa 1,000 impressions. So tinitingnan po ni Facebook na let's say, naipakita, sasabihin sa ni Facebook, si Mama Cheng. Mama Cheng, ang cost per 1,000 impressions na sino-charge ko sa iyo ay let's say 100 pesos or sabihin natin 80 pesos. Okay? Sa 1,000 impressions na yun, Mama Cheng, meron po nag-click doon na 30. Okay? Now, ito total mo yon kung ilan yung sa 30 na link clicks na yon, ito total ni Facebook yun kung ano ang click-through rate, ang percentage ng click-through rate mo based doon sa number of impressions na pinakita ni Facebook. Okay? And then, magmamatter na doon kung magkano yung cost per add to cart, cost per checkout initiated, cost per landing page views, sunod-sunod na yon. Okay, may kanya-kanyang cost po yon based po doon sa 1,000 impressions po na unang pinakita ni Facebook. Malinaw po? Okay? Yes, pa. Yes. Okay, I thought may tatanong ka. But sige. May tanong dito. Paano po if wala pang landing page na website na ganyan? Ano po pwedeng gawin para magkaroon ng parang ganyang column, makakuha ng details sa gusto mag-purchase? Then, pwede ka naman mag-messages campaign. Kung ano yung setup po natin ng messaging campaign yesterday, sundan nyo lang po yun. Okay? Then, you can test both the engagement. Di ba? Pwede ka rin kasi mag-engagement eh. Engagement, tapos ano tawag dito? Iko-compare mo kung alin ba yung mas nag-work, engagement na setup or leads na setup. Anong line of business mo, Macheng? Actually po, e-commerce and sa coffee shop franchising. Okay. Kapag sa coffee shop franchising, optimize ka ng engagement or leads. Kapag yung e-commerce mo, dapat sales. Okay? And you can test vice versa
kung alin yung mas magwo-work sa dalawa. Kapag sa e-com, engagement ba or sales? Kasi pareho lang naman na ano yan eh. Ang conversion na anong tawag dito? Kung saan mo i-convert, messenger lang naman eh. Dahil wala ka pa namang website. So pag kinilik mo dito, ito kasing engagement, pag kinilik mo yan, continue. Okay, continue. Pagdating mo ng ad set level, conversion location, messaging apps automatically. Pero doon kasi sa sales, discard drops ko muna. Sa sales po kasi, ang alam kong ano nito is website agad eh. Messaging apps din. So, pagbabalitin mo lang to, kung aling conversion location ang gagamitin mo. Okay? Dito kasi sa website, kailangan mo pa mag-install ng pixel, kailangan mong ma-check kung tama yung conversion event na nilalagay mo. Okay? Bago ka mag-optimize ng sales. Okay? So, i-compare mo lang both the sales campaign and the engagement campaign kung alin yung mas nag-work na campaign setup para sa'yo. Gets? Yes po. Okay, so next question natin dito is, considered din po ba na click-through rate pag ang landing page namin ay FB page? Hindi ko pa kasi na-try yun. Meaning, sa Facebook mo na siya i-drive yung traffic? Tama ba? Sa Facebook mo din? Let's say, correct me if I'm wrong, Sir Dwayne, ah. For example, kunyari ito, switch ko lang to ah. Let's say digital homey. Tapos kiklik ko tong yung profile ko, yung URL ko. Tapos pagdating ko ng ad level, doon ko i-drive yung traffic sa page ko. Ito ba yung ibig sabihin? Yes, coach. A website URL outside Facebook is required for this objective. So hindi po siya pwede. Kung Instagram, I'm not sure kung po pwede siya. Hindi ko pa nagagawa yan. Ito yung page ng Instagram account namin. Eh. Hindi ko pa nagagawa siya. Tsaka hindi siya, ayaw siya. Oh. Ito, yung Instagram pwede. Invalid share type of call to action link. Ayan, hindi pa ako nakakapag-try nito. Pero kung ano ba yung main objective mo dito? Bakit mo i-drive sa page mo yung traffic? Para sa page likes? Wala rin po kasi akong website, sir. So, kumbaga yung landing page ko lang po sana yung Facebook page lang mismo. I don't think na magiging ano siya, magiging anong tawag dito, effective kasi ang dapat i-drive mo yung traffic, messenger na agad. Kung wala kang website, automatically. Noted po. So, messaging apps ka na agad, tapos diretso. Yung click to call kasi, karamihan ng student ko na nagtatry nito, puro daw basura yung pumapasok. So, hindi nyo malalaman kung hindi basura yung leads o yung calls na pumapasok hanggat hindi nyo tinetest. Kaya nga po, yung campaign setup kung ito is for you to test kung alin dito ang magwo-work para sa inyo. Okay? I just gave you the structure kung paano suneta from the scratch, and it's up to you kung sino dito ang mas nagwo-work para sa iyo. And make sure guys na itong chat flow ninyo merong comparison. Mapapansin niyo yung interest, 'di ba? Merong emoji at yung isa wala. So, kailangan yung i-ano 'yon. Kailangan yung tingnan yung angulo na 'yon. 'Yon. So, ito interest, merong emoji, yung broad open audience wala. Okay? Next question.
Okay. So, gets naman na. So, okay, next natin to. Okay. Paano ninyo ma-check kung ang inyong competitor, kung ano yung target audience na tatargetin ninyo? So, switch lang ako ng personal account ko. Paano nyo malalaman? I-check ninyo yung ito, yung 3 dots. And then, ay bakit wala yung ano? Teka lang hanap ako ng iba. Ito, kamukha nito. 3 dots. And then, why am I seeing this ad? Okay, itong Harry Shoes sport na to, ibig sabihin, malalaman natin kung ano yung ginagamit niyang interest targeting. Pag nakita nyo ng set their age 18 and older, ibig sabihin ang ginagamit niya broad open audience, meaning wala silang nilagay na interest targeting. Same as ito. Broad open audience. Pag tinignan mo yung ad set level mo, as in wala kang interest targeting. Philippines lang, tapos 18 to 65 automatic yun. Automatic na yun, yung age bracket nun. Hanap pa tayo ng isa. Yung merong pangalan na ito. Ito, tingnan natin kung merong interest targeting. Ito. May problema, something isn't working. So, actually 3 days na may bug si Facebook, guys. Yung let me know kung pareho lang din yung na-experience niyo. Yung client ko hindi siya makapag-live. Tapos yung isa naman, yung messages hindi, parang 2 weeks na ngayon lang pumasok. Itong MVMVT na to, why I'm seeing this ad, check natin. Ayun o. So, set their gender to male lang, 18 and older. So, puro male lang ang target nito. Makikita nyo, hanap tayo ng mayroong interest targeting. Interest targeting. Ito sana meron to. Ito broad open audience lang din. Check natin to. Ito broad. Actually ngayon guys, broad na ngayon talaga. No, as in talagang open audience, walang interest targeting at all. Pero I advise you guys kapag nagte-test kayo ng inyong audience, kapag as in bagong-bago pa lang yung ad account niyo, wag muna kayong mag-broad. I-test niyo muna both broad and interest. Tingnan natin to kung mayroong interest to. Broad lang din eh. Hootsuite. Broad. Wala. Ito, na-retarget ako. Kapag nakita nyo to, visited outsource accelerators website, ibig sabihin nun, retargeting ads po ito. Okay, ibig sabihin, nire-retarget ako ng ads po nila dahil nakita nila na galing ako sa website nila. And yung pixel po ang may responsible po doon. Kaya po, nare-retarget po nila ako. Ito, tingnan natin ito. Ito. Ibig sabihin, itong si NUS Executive MBA, ang interest targeting po na ginamit nila is entrepreneurship, business, and finance between 35 and 55. So, dito na papasok yon sa interest targeting. Yon. So, frequent travelers, pwede mong lagay dito interest. Or interest or demographics. Interest plus travel. Interest or demographics. So, ganun lang guys kasimple para ma-stock ninyo yung competitor ninyo kung ano yung ginagamit na interest targeting or yung demographics targeting. Alright? Question?
Kailan po ba namin gagamitin ng specific target pag establish na po yung page? Yes, Sir Dwayne. Kapag ka medyo consistent na po yung inyong leads, medyo consistent na po inyong purchase. Okay? Saka lang po kayo magbo-broad na as in super broad na kakargahan nyo po yung budget po ninyo ng mas mataas na budget dito. Okay? Now, may mga nagtatanong sa inyo kung paano mag-scale. Okay? But for now, I'm gonna create an MOF campaign. Pupunta kayo ng audiences. Okay? And then, create a custom audience. Dahil wala pa naman kayong website, meron kayong training nito guys dun sa Junior Strategist, pwede nyo balikan. And then, click yung Facebook page. Kasi wala ka pang website, wala naman to Instagram na ano. So, and then, click next. Punta ka sa yan, yung page mo mismo. And then, everyone who engage with your page. Marami pa rin dito sa drop-down na to, pero hindi ko na to ginagamit, guys. Okay, ang ginagamit ko lang is everyone who engage with your page. Hindi ko na pinapahirapan yung sarili ko. Pinapasimple ko yung buhay ko. Ito lang, everyone who engage with your page. Kasama na po kasi doon yung everyone who visited, everyone who engage with your post, everyone who click any call to action button, everyone who sent a message to your page. Ito lang po, sapat na. Everyone who engage. So, lalagyan lang natin ng empake everyone who engage FB 365. Max out nyo na agad. Wag niyo na kayong wag niyo nang pahirapan sarili niyo na mga 14 days, 30 days, 60 days, 90 days. Ako automatically everyone 365 days. Create audience. Ito yung reason guys kung bakit gusto namin mag-message yung mga bumili ng 499 na sa 5-day challenge na nag-enroll. So lahat naman kayo dito galing sa 5-day challenge, di ba? Or nag-enroll sa 5-day challenge. Kaya ang gusto kasi namin na mag-message dahil dito. Pag nag-create ka dito ng custom audience, tapos website, yung sources, click mo yung next. Hindi, wala pa kasing pixel eh. Ang problema kasi noon, hanggang 180 days lang. Mukha nito, gamitin ko muna to. Hindi, teka. Ito na lang. Wala rin. Ito ba? Tingnan nyo to guys, oh. Create audience, custom audience. Pag nag-website sources ka, hanggang 180 days lang ang maximum. Pag ginawa ko tong 181, ayan o, value must be less than 180 days. Ibig sabihin, yung pixel mo, ang data lang noon within 6 months lang. Okay, after ng 6 months, mawawala na yung visa ng pixel mo. Wala na yung data ng pixel mo. That's why, kapag everyone who engage with your page, 365 yun. Ayan o. So, ayan, automatically 365. Yun ang kagandahan pagka yung data mo is solid na 365 days. Okay? So, nawala tayo. Nandun na tayo sa, okay. So, nagawa ko na yung audience, di ba? So, ang gagawin natin ngayon, duplicate ko lang ito. Okay, duplicate with current settings. Tapos, papangalanan ko lang to ng MOF. Tapos, imbis na testing, retargeting. Okay? And then, i-close ko muna para makita nyo. Ayun na siya. MOF, TOF, MOF.
Sa mga katulad ninyo guys na wala pang website, no? TOF tsaka MOF lang kayo, wag na kayo mag-BOF, no? Para mas simple yung ano nyo, simple yung campaign structure po ninyo. Kapag may website kayo, mag-BOF kayo kasi mag-create kayo ng audience based doon sa people who added to cart but not purchase. Okay, yun po yung magiging BOF ninyo. Okay? So, ganito yun, no? So, sa website, ano yun? O kaya, people who visited specific web pages. Yun. So, pwede nyo itong i-retarget pag nag-BOF kayo. Halimbawa, may specific website na binisit sila, gawan nyo ng custom audience yon. Okay? Meron tayong training sa Junior Strategist. Pwede nyo balikan yan. Okay? So, asan na tayo? Ito. Tapos, punta tayo dito. Delete ko muna to si international travelers. Tapos, i-click ko to si broad open audience. Pagdating dito sa pag retargeting guys, kahit na hindi niyo na kahit hindi niyo na siya i-launch ng 12 midnight, okay lang yung kahit anong oras. Kasi defined na po yung audience niyo eh. Make sure lang na pag sinwitch to original audience options niyo, okay, make sure na naka-uncheck yung asa na yun? Ito. Create audience, tapos sa custom audience, type nyo lang 365. Custom audience, lalabas na yung everyone who engage FB na ginawa natin kanina. Okay? So, yun yung magiging targeting ninyo. Kunin nyo lang to. Copy nyo yung naming convention. Tapos, remove mo tong PH broad audience para yun na yung magiging retargeting naming convention mo. Make sure na naka-uncheck itong advantage custom audience. Bakit? Kasi kapag naka-check po ito, mag-e-expand po yung audience nyo from this one. So hindi po siya defined yung audience ninyo. Kasi pag naka-check po ito, mag-e-expand dito sa interest targeting. So make sure na naka-uncheck po yung advantage custom audience. Plus, yung age bracket ninyo, kung meron kayong exclusion doon sa TOF, kunyari 25 to 65 plus, kahit na i-broad nyo to 18 to 65, okay lang yun. Walang kaso yun. Okay, and then, pagdating nyo sa ad level, publish. Okay? Nandito na ba si Ma'am Sherry? Wala pa. Wala. Nalalagnat pa yata. So, yun. So, eto na siya. So, meron na kayong DOF at saka MOF. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Ganitong structure lang ang gawin niyo and goods na kayo doon. Lahat ng testing ninyo na campaign, dito lang siya mapupunta. Wala nang iba. Ang gagawin nyo lang is launch lang kayo ng launch ng ad set. Halimbawa, you have to keep in mind that kapag magte-test kayo ng audience, sa ad set kayo magduduplicate. Okay? Kapag magte-test kayo both audience and ad set po ang duplicate ninyo and then change the ad level. Ngayon, assuming lang na si interest targeting is nag-work na or merong winning audience na siya, duplicate nyo lang to. Tapos, instead na original campaign, new campaign. Lalagyan ko muna siya ng XXX. Duplicate. And then close. Punta ako ng campaign level. Nandun na yung XXX. Ang gagawin ko ngayon, kukopihin ko lang to. Pupunta ako dito. Niname ko na siya ng CTM Leads Scaling ABO. Tapos yung budget nito, kakargahan ko na ng from 100 pesos to 1,000 pesos. Okay, ang gagawin ko na dyan, iti-test ko yan, ganun pa rin, 12 midnight, 27, 12 midnight, and publish. Ganun pa rin yung testing method mo. 2 to 3 days kapag na-reach mo na yung 1,000 to 1,500 na impressions, kapag hindi maganda yung pasok, kill mo agad. Okay?
So, let's say 1,000 impressions na yun nandito. Wala pang 3 days. 2 days pa lang. Tapos, hindi naman ganun kamahal yung product ninyo. Nasa 1,000 lang or nasa 1,500 lang. Kill mo na yun kung wala ka pang sales. Pag na-reach mo na yung 1,500 na impressions. Okay, pero pag may pumasok sa inyo na day 1, meron ng sales na pumasok, it's a good sign. You need to keep the momentum up until 5 to 7 days. Gets? I'll be answering questions and bakit gano'n? Maliit yung ano. Ayun, lumaki na siya. So, hello, question lang po. Wala po kasi ako kahapon. Pwede ba gumawa ng new FB account for ads? Yung personal FB ko kasi restricted na yung ads manager. Di ko na magamit. Di ko alam kung paano ulit mag-start. Baka kasi ma-restrict ulit. Eto na yung sinasabi ko. Kapag personal ad account ang na-restrict sa'yo, goodbye na yun. Okay? At nakalagay doon, permanently restricted, Ma'am Karen. Pag nakita mo doon sa ad account mo, permanently restricted, sureball yun, wala ka nang magagawa doon. Iiyak mo na lang ng isang araw, tapos the following day, move on ka na. Okay? So, ganun po yung, kaya ako po, hindi pinapagamit yung personal ad account ninyo para po, meron kayong ways on how to create a new ad account after nang na-restrict yung ad account ninyo sa loob ng Business Manager. Because Facebook will give you multiple ad accounts over and over again as long as na compliant po yung ads po ninyo. Okay? Coach, Yes, question lang. go ahead. So, di ba yung ads manager, isa rin din lang yung account, tama? Ano po, isang Okay. ID. Okay. Tama po ba yun? Okay. And then, yung sinasabing ads account mismo is under the ads manager. So, yun ang mas madaming pwedeng gawin. Okay, ganito share ka ng screen mo para ma-gets po ng lahat. Ano, sir? Ano, coach? Share ka ng screen mo, ma'am. Share ako sa tatlong dots? Nandito ka, dito sa baba ng Zoom, meron ditong chat, share screen. Naka-mobile ka ba o naka-PC o laptop? Laptop po. Sige, share ka ng screen mo. Nandito sa baba, move mo lang yung mouse sa baba ng Zoom Okay po. screen. Makikita mo dito, participants, Share screen. chat. Ito po. Yes. Okay po. Sige po. Click mo yung share screen and then I'm gonna This walk you one through. po. Yon. Yan po. Kita na namin. Yon. Sige, bigyan mo ako ngayon ng remote control access. Huwag mong gagalawin at dadaling kita sa tagumpay. Sa iyong business manager. Okay? Business. Punta muna tayo ng business suite para makita mo. Teka. Actually, meron na po ako niyan. Teka lang. Dyan, pero, di ba? Sige. So, nandito. Tapos, teka, punta tayo ng business.facebook.com. Yan. Okay. And then, pag napupunta kayo sa Meta Business Suite, ang pupuntahan nyo lang is itong All Tools. Ito, All Tools. Sa baba, yung hamburger menu. Okay po. Okay, and then, wait nyo lang mag-load. Tapos, hanapin nyo yung Ads Manager. Ito, Ads Manager. Itong Advertise, Ads Manager. Okay? Mapupunta kayo ng Ads Manager. And then, usually napupunta ka dyan sa personal ad account mo. Default po kasi yun eh. Malalaman mo ang personal ad account mo kapag yung pangalan mo nakalabas dito. Okay po. Okay, so ibig sabihin, pag kinilig mo tong drop down, teka, ang dami mong personal ad account, teka. So pupunta ka dito sa gilid, All Tools. Okay, click mo pa rin yung All Tools. And then, kiklik mo yung Business Settings. Business Settings natin? Ayun, nasa taas. So, minsan kasi yung Business Settings nandito yung banda. Dito.
Okay, pero kapag hindi mo Opo. makita yung business settings dyan, eto siya nasa baba. Click mo yung business settings, malalaman mo ngayon kung meron kang business. Oh, ibig sabihin nun, kapag kinilik mo yung business settings na punta ka dito, wala ka pang business. Lahat nung nakikita mo kanina, puro yung personal ad account. Okay po. Okay? So, meaning, kailangan mo mag-create ng business dahil kapag binak ko to, sundan mo yung ginawa natin ng day 1. Yes po. Yun yung magse-separate sa'yo from your personal ad account to your business account. Kasi pag tinignan mo to, pag kinilik mo tong drop down na to, teka lang naglo-load pa eh. Eto, boost post yan. Alam ko agad, boost post. Pag nagsimula sa post na ganyan, boost post agad yan. Pag kinilig mo to, lahat itong nandito na to, puro yan personal ad account. Nakapag-create ka Ah, ng multiple personal ad account. Actually, ano po yan kasi ginamit sa e-commerce po before pa. Sila, yung may mga tumutulong po sa amin. So, kaya hindi ko talaga totally din alam yan. Mm. Opo, So, kaya ngayon nag-aral. so, ibig sabihin, hindi po kayo ginawan ng business manager. Hindi po. Aro, Opo. Diyos ko. Yan lang po ang Ah, ginawa nila. so, dapat ito, nakahiwalay po ito sa business mo. Kasi yung business mo, yun yung binibigay mong signal kay Facebook that Facebook, I am not parang I am not a sole proprietor lang or businessan lang. I am a legit business owner. Kaya Okay po. pinapagawa ko kayo ng business account. Okay po. Okay? Sige po. So, ito po ay personal ad account. So, next time na mag-create ka, click mo to, all tools, yung tulad ng ginawa ko kanina, all Yes. tools, and then business settings. So, tingnan mo to, automatically, pag kinilik ko yung business settings, ang binibigay sa'yo, gumawa ka daw ng business dahil wala ka pang business. Ayun o. Okay. Okay? Okay, Coach. And Thank you. create an account. Iyon. Sige po. Alright. Yan, meron pang magpapakonsulta, masakit ang kasukasuan, medyo, ano, Sige po. sino pa magpapakonsulta? Sino pa dito? Coach, vice versa po, pag ilang months na po, parang paulit-ulit na lang yung nakakita namin ng ads namin, kailan namin po dapat i-custom audience? Hindi ko gets. Ilang months na po na parang paulit-ulit na lang yung nakikita ng ads namin. Okay. Kapag TOF, dapat ang ad frequency, hindi ko ba naturo sa inyo yung ad frequency kanina? Ito, sorry, nakalimutan ko. Yung ad frequency, pagpunta mo dito sa plus sign, okay, frequency, move ko to dito sa may bandang impressions. Ito. Okay? Ibig sabihin guys, kapag nagra-run kayo ng TOF campaign, dapat ang ad frequency ninyo ay wag lalagpas ng 2x or ng 2. Okay, dapat nasa 1.79 lang yan, 1.80, 1.90. Pag oras na umabot na yan ng 2x, ibig sabihin nun, sooner or later, magki-creative fatigue na po yon. Ibig sabihin, or ad fatigue na po yon, hindi, you've been hitting the same audience over and over again. Okay, na maalala nyo nung day 2, yung tier nung first tier or second tier, kung whatever na tier ang tinamaan nyo doon, you've been hitting the same audience over and over again kapag nag 2x, more than 2x na yon. Sa MOF, walang problema yan kahit mag 5x, kahit mag 10x pa yan, for as long as na profitable ka. Okay? Kung 5x yan yung ad frequency mo, 7x, 10x, okay lang yun. Walang kaso yun. Okay? So, sino pa ang coach, detailed targeting po, coach, kailan siya advisable na gamitin? Kapag ka nag-test po kayo, automatic lang po ang gamitin ninyo. Okay? Automatic targeting, tapos tsaka na lang kayo mag-manual or mag-manual targeting.
Anong question mo? Yung detailed targeting po, coach, kailan siya advisable na gamitin? What do you mean detailed targeting? Teka lang check natin sa ad set level. Kasi baka mamaya, ang tinutukoy mo, Yung ano coach, may certain age, tapos may lugar, mga ganun po. Kasi okay. yung nakita ko rin po sa YouTube na tutorial, may ganun Ah, po kasing uri. ganito, let's say for example, nagbebenta ka ng house and lot or nasa real estate niche ka. Siyempre naman, kapag ano ka, magta-targeting ka, i-define mo talaga. Kasi yung mga 18 to 25 years old, ano pa lang yun wala pang budget yan eh. Okay, nasa ano pa lang yan eh, nasa parang rank and file pa lang yan eh. Unless na lang na pinanganak na mayaman yan, maraming pera talaga yan. Pero kung mataas ang price points mo, automatically dapat nun, na-filter out mo na sa 25 to 65 plus. Mas maganda, i-ramp up mo na yun sa 30. Okay, pero kung ang binibenta mo naman is, let's say for example, pangmasa naman, sapatos, mug, or whatever, hindi pasok mo sa sa 18. Okay? And pagdating naman doon sa placements, advantage plus placements lang. Huwag mo nang galawin to. Tsaka ka lang magmamanual kapag meron ka ng winning audience, winning ad set. I mean, lahat okay na. Di tsaka mo na i-test yung manual kasi meron ka ng leverage para mag-test ng manual. Okay? So, bali So, coach, pag na-saturate na namin gamit yung 100 pesos, pwede ko nang gamitin yung ganong type of targeting ko, no? yes, especially kung nag-scaling ka na. Apo. Kumbaga, let's say yung 100 pesos mo gumagana na sa'yo, then by all means, pwede ka nang magmekos-mekos ng combination ng manual placement. Ito, magma-manual placement ka na. Kasi makikita mo naman yan sa sa breakdown. Halimbawa, pag binreakdown mo to, let's say for example, age. O, lalabas doon yung kung ano yung mga age na anong tawag dito, hanap tayo ng isang account dito. Kunyari, ito. Ayan o. Makikita mo dito, age between 35 to 44, 45 to 54. Location. Let's say, platform, geography. Ayan, geography, region. Ayun, makikita mo na kung anong region. Ontario, New York, whatever. So, ano pa? So, tsaka mo na yon ano tawag dito? Laruin. Okay? Tsaka mo lalaruin yung mga bagay-bagay na yun kapag meron ka na nakitang best performing na ad creative or ad set. Okay? Kasama po ba siya dito sa junior, o dun sa advanced po siya matututunan? Sa junior kasi, pati custom audience kasama na doon. Lahat nung halos pag nakuha mo yung junior kasi almost complete na 'yon. Meron ng lookalike audience doon, meron ng custom audience doon, meron ng how to set up your campaign, how to create your creatives, etc., etc. Pero if you want a much detailed strategy, sa 100 pesos Facebook Ads strategy. Pero if you want, kung halimbawa, gusto mo lang mag-upskill, yung senior specialist course, bagay sa yon. Kapag gusto mo lang mag-upskill. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Noted po, coach. And kung gusto mo namang i-mentor kita forever, digital scientist. hanggat manawa ka sa akin niya doon sa digital scientist. Yes, Basta sir, pag-ipunan ko po. basta every month magkikita-kita tayo 2 beses sa isang buwan. Minsan nga 3 pa eh. So, yun yung kagandahan sa digital scientist. Kasi hanggat hindi ka natututo, huwag kang alis dito sa academy. Tuturuan kita ng hanggat kaya ko ituro sa'yo. Hanggat alam ko ituro sa'yo. Lahat ng alam kong ituturo sa'yo, ituturo ko sa'yo. Yun po yung kagandahan sa digital scientist. Okay? Yun.
ito, dumadami na naman yung question. Sorry, mag-overtime na naman tayo. Meron akong upcoming meeting kasi kaya naging 6 p.m. tayo ngayon. So, paano malalaman kung winning audience na yung campaign kapag pasok dun sa CAC mo? Kapag pasok dun sa CPL mo, kapag pasok dun sa cost per purchase mo. Paano mo malalaman? Pag-aaralan natin bukas dun sa Facebook Ads Calculator. Paano po mag-kill ng ads? Delete po, hindi po, Ma'am Abigail. I-kill mo lang kung paano ko kinil yung ads na yon. Ito lang. Turn off mo lang ito, Ma'am Abigail. Turn off. Yun. Kill na yon. Okay, pareho sa campaign level, ganon. Sa ad level, ganon din. Okay? Next, pwede po ba gumawa ng FB account? Ilang days or months po pwede ko siya gamitin for ads? For as long as, Ma'am Karen, ako Facebook ad compliant yung ads mo, you can use that forever. Okay? Coach, kailan ituturo yung proper way ng targeting? Tinuro ko na third day kahapon. Okay? Paano pag nag-creative fatigue? Ma'am Abigail, walang kinalaman ang targeting ngayong in this day and age. Yung targeting hindi na nagmamatter ngayon. Kasi kahit i-broad open audience mo yan, kung talagang very specific yung ads mo, hahanapin ni Facebook yung audience mo. Okay? The reason why I want you guys to test the interest targeting because I want you to teach Facebook kung sino talaga yung audience mo. Okay? Para yung data, mag-fill in yung data na Facebook, ito yung target audience ko, parang awa mo na hanapin mo to. Okay? Pag meron ka ng audience na nag-perform, pwede mo nang i-broad yun. Okay? So, Coach, di ko maka-join sa dashboard Huawei phone ko. Hindi ka maka-join sa dashboard. Sa online, sa courses po, puntahan nyo lang po yung anong tawag dito? Send ko sa iyo dito. Sandali ah. Gamitin nyo po yung PC or laptop para mas madali. Kasi kapag mobile po ang ginamit nyo kasi, mahirapan kayo. Tsaka hindi nyo po ng mas maayos. Ayan po Ma'am Angelica, ano mo yan. Tapos nag-email po kami sa inyo, nandoon po yung promo code. Kung hindi mo maano yung promo code, gamitin mo yung promo code na ito. Junior B10. Okay, yan po yung gagamitin yung promo code. I'll be answering a couple of questions and I'll see you tomorrow. Yung mga nag-setup ko po kasi, Coach, puro broad lang lahat, naka-advantage po, tapos meron po mga creative limited. Pag ganun po, paano po yung custom audience para di na martarget? Pag nag-learning limited na po kasi, pag nag-creative limited na po kasi, Ma'am Nika, kailangan mo mag-launch ng panibagong ad doon sa same ad set. Huwag kang maglo-launch ng bagong ad set. Ang gagawin mo, same ad set, yung ad na nagra-run, i-duplicate mo lang yon, launch ka ng bago. And then publish. Okay? Kasi yung ad set mo na yun, may data na yun eh. Huwag mong gagalawin yung ad set na yun dahil may data na yun. Okay? So masisira lang yon kapag nag-launch ka pa ng panibagong ad set. Mag-learn ulit yun. So masasayang yung pera na nilagay mo dun sa isang ad set. Coach, ang nakalagay sa result ng ads ko is 102 messaging. Ano po ba ibig sabihin nun? Kasi hindi naman ako naka-receive ng 102 inquiries. Thank you, Coach. Imposible yun. 102 inquiries. Nandoon yun sa lead center mo. Okay? So, unless na lang na recently lang, kasi ganyan din yung nangyari sa isang estudyante ko. Parang 2 weeks na nagra-run yung ads niya. Ngayon lang niya nakita na meron palang messages na pumasok. Okay? Pwede po ba i-edit yung ads or creative coach papalitan na lang? Hindi po. Wag ninyong gagalawin yung ads na meron ng data na nag-run na. Ang gagawin nyo lang is i-duplicate nyo yung ad na yon and then tsaka nyo palitan ng kung ano yung gusto nyo palit. Papalitan nyo ng primary text, papalitan nyo ba ng headline, papalitan nyo ba ng image, or papalitan nyo ng video. Yung ads na tumakbo na meron ng impressions, meron ng reach, don't touch it. Yung ad set na meron ng data, huwag nyong gagalawin. Make sure lang na i-duplicate nyo yung same ad, remove whatever you want to remove dun sa duplicated na ad.
Okay? Yung mga na-setup ko po kasi puro broad. Ito, nasagot ko na to. Coach, ang nakalagay sa result ng ads ko is, ito, nasagot ko na to. Beauty products po, less than 1K ang price point po ninyo. And then, pag-aaralan natin bukas kung magkano yung magiging profitable na cost per purchase po ninyo or cost per acquisition. Okay? So, yun guys. Thank you so much for joining for today, for tonight. I'll see you tomorrow kung paano nyo kukumputin yung customer acquisition cost ninyo, yung cost per action, magkano ang willing kayong i-bid kay Facebook para makakuha kayo ng positive na ROI. Kasi doon yung maraming advertisers ang lito na pag nakita nila ROAS lang nakatingin, sa ROAS lang nakatingin, ROAS lang ng ROAS. Pero in reality, hindi pala positive yung ROAS ninyo. Okay? So dapat alam niyo kung magkano yung customer acquisition cost ninyo para mag-positive kayo sa ROAS niyo. Bukas din po pag-aralan about metrics, yes. Yung pinag-aralan natin ngayon na metrics sa dashboard, magme-make sense po 'yon sa pang fifth day, yung which is yung bukas. Okay? So I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 PM, hindi po 6 PM. Ngayon lang po nag 6 PM kasi meron ako meeting ngayong 7:30. So baka mag-overlap. So kailangan nating mag 6 PM. So bukas balik po tayo sa dating time natin is which is 7:30 PM. Thank you so much guys and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 PM. All right? Thank you. Thank you, Bye-bye. Coach. Bye-bye. Thank you po. Thank you po.